Hello, good morning. Isa hong umaga, no? Kamusta ako, kapatid? Pagka umuulan, lalo na ako kung naggabiyahe, pag kunyari, nag-drive kayo, nagmumotor kayo, di ba iba ang feeling pag maulan, no? Lalo na kapag nagmamaneho ka ng 4 wheels, no? Pag maulan, iba yung paningin mo kasi yung windshield ng sasakyan, basa, medyo blurred yung tingin mo. So, kailangan lang wiper para ma-wipe yung tubig na nakaharang dun sa paningin mo. Ano? So, iba ang tingin ng driver pag maulan at pag maaraw. No? Pag sobrang araw naman, iba rin ang tingin ng driver. So, yung ibang driver ang ginagawa, nagsishade kasi nakakasilaw yung sinan ng araw. Lalo na kapag yung direksyon na patutunguhan mo, direct sunlight yung tama sa'yo. No? Pagka ikaw naka-helmet, iba rin ang feeling, lalo na kapag umuulan. No? Ang nakakatakot pagka malakas ang ulan, tapos nakamotor ka na, naka-helmet ka, pag malakas ang ulan, blurred na blurred yung paningin mo kasi yung visor ng helmet mo, wala namang wiper. Tama po ba mga kapatid? Ano? Ang pangit naman siguro kung yung helmet mo may wiper para ano. Hindi, ano po ang gusto kong i-point dito? Ano? Nagkakaroon ng iba tayong paningin or types of vision kapag iba-iba ang kondisyon ng ating surroundings. Ganun din tayo sa situation natin. Pagka bata ka pa, wala pang grado yung mata mo, you can see things by simply looking through your eyes, mga kapatid. Barely through your eyes. Mapapasa ko. Pero pag nagkakaedad ka na, mapapansin mo, bakit kaya itong letra medyo lumalabo na pagka nagbabasa ka, kailangan kong layuan. Pagka ang mga tao nagkakaedad na, pag nagbasa yan, pag nung bata pa ganyan, pagka nagiging 40 na ganyan na, kapag ka medyo 60 na, ganun na, tapos ganun pa, mga kapatid, iba na yung paningin mo, so kailangan mo ng glass, kailangan mo ng salamin, para makita mo yung binabasa mo, mga kapatid. Hindi, ang gusto ko lang pong i-point out, pwede natin tingnan ng mga bagay-bagay sa pamamagitan lamang ng mata natin. Pero mas maganda kung tignan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan kung paano tignan ng ating Panginoon yung mga bagay-bagay na ito. So, ang title ng ating mensahe ito po, Seeing Through the Eyes of Jesus. Ito, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Paano mo tignan ang crowd, ang mga tao? Ang iba sa atin, ang tingin natin sa tao, asungot, o kaya source of stress. Ayaw natin ng mga tao. Yung iba naman, ang tingin sa tao, pagka marami akong tao, pwede akong lumago rito. Yung iba ang tingin sa tao, pwedeng tulungan, nakakaawa, ang emotion na nade-develop sa kanila when they look at people, compassion. Pwede naman yung iba, pagka tumitingin sa tao, naiinis, naiirita tayo sa tao. Pero ito ang tanong, paano nga ba tignan ni Jesus Christ yung mga tao? At ako naniniwala, kapag na-adapt natin kung paano tignan ng Panginoon ang mga tao, nawa tignan din natin sila, hindi sa pamamagitan kung paano natin sila tignan, kundi tignan natin ang tao sa pamamagitan kung paano sila tignan ng ating Panginoon. So ito, seeing through the eyes of Jesus. So basahin natin yung Matthew 9:35 to 38 at ganito po yung kanyang sinabi. Pansinin po natin. Sabi dito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ano ginawa natin Panginoon? Ginalugan niya ang mga towns and villages saan? Sa Israel. Ano ang ginawa niya? Ginalugan niya? Number 1, ginalugan niya. Pangalawa, ito po, nagturo siya sa mga synagogues. Yung mga synagogues, parang ito yung extension ng main temple sa Jerusalem. Parang mga maliliit na kapilya na naka-scattered throughout Jerusalem or throughout Israel rather. Nang sa ngayon, yung mga tao na hindi makapunta sa templo, doon sila mag-worship sa synagogue. So ano ang ginawa ng Panginoon? Nagturo, nangaral, nag-preach ng anong preach niya? Good news. Yung mabuting balita. Ano po yung mabuting balita, mga kapatid? Yung bang sa kabila ng pagkakasala natin, ang Panginoong Hesus bumaba para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yan po yung good news na pre-preach niya. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Messiah. At ang nangyari, ito po, aside from nagturo siya at nangaral, ano pa ginawa niya? Nagpagaling ng mga may sakit, nagpagaling ng iba't ibang uri ng mga diseases during that time.
So in short, church, bilang katawan ni Kristo dito sa mundo, dapat ganun din tayo eh. No? We go to the world, to outside of our church, to preach, to share God's kingdom, to share the good news, to share the grace of Christ, mga kapatid. And at the same time, tulungan natin ang mga tao na ma-heal sila sa disease and sickness. Ako hindi naman tayo parang mga doktor na magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng mga medical mission eh. Ang purpose ng Kristiyano kaya tayo narito, hindi lang para pagalingin ang tao sa mga literal na sakit, pagalingin ang mga tao sa sakit sa puso, yung sakit ng damdamin, pain na nararamdaman sa loob, emotional pain, sa sama ng loob, pakalmahin sila. Yan po ang purpose natin, mga kapatid. So pagdating sa verse 36, ano ginawa ng ating Panginoon? Nung nakita niya ang mga tao, ano sabi? He had compassion on them. Ito, tanongin ko kayo. Paano kaya kung ikaw si Jesus Christ, nakita mo yung sakit ng mga tao, yung kaguluhan, yung kalituhan ng mga tao, yung problema ng mga tao, yung paghihirap ng mga tao, ano kaya mangyayari sa'yo? Siguro may stress ka. Siguro matatakot ka kasi wala akong magawa. Pero ang Panginoong Jesus, ano naramdaman niya? Nakaramdam siya ng compassion, nahabag siya. At ang sabi, ang description, they were like what? Harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So pag sinabing harass, parang binubuli. Di ba? Parang, tama, binubuli. Pengin pera. Gawin mo to. Parang, inuutusan kung ano ginagawa, pinapahirapan. Pag sinabing helpless, walang tumutulong. Nag-iisa. At ang sabi, para silang tupang walang pastol na nag-aalaga. Ano yung tsura ng tupa na walang pastol? Mga kapatid, yung pakalat-kalat, pag-aalaga. Dito sa atin, wala tayong makitang tupa, mga kapatid. So para sa atin, ang description, kung paano nakita ng Diyos yung mga tao, para silang pusang walang tagapag-alaga, mga kapatid. Parang pusang ligaw yung mga tao. Kasi wala tayong magamit na tupa eh. So imagine mo ang pusa, ang hayop na walang nag-aalaga. Pakalat-kalat, stray, kung saan na lang mapunta, mapadpad doon, makakita ng pagkain. Ganyan din ang tupa na nakita ng ating Panginoon yung mga tao. Sa verse 37, ito na po. Then he said to his disciples, ayan, the harvest is plentiful. Marami nang aanihin. Kaya lang ang problema, ang konti ng manggagawa. Nung Sabado, pag uwi namin sa probinsya, nakasama kami nila Brother Phil, Brother Paul, tsaka ni Brother Phil. Nakita namin nila Brother Phil sa probinsya namin, yung mga palay, ginto na eh. Sabi ko, pwede nang anihin ito ah. Alam niyo, nakita namin doon, hindi yung mga taong mag-aani eh. Yung sasakyan, yung makina, ang laking, parang tangki siya, na sabi ni Brother Peli sa akin, yan ang high-tech na pag-aani ng mga harvest. Pag yan humagod sa pananim mo, gagapasin na yan, tapos yung palay, tsaka yung dayami, hihiwalay na niya. Yun po ang ginagawa nun. Kasi dati, iba-iba yung proseso, gagapasin mo muna, tapos kikis-kis, tawag doon yung parang aalisin mo yung butil ng palay dun sa dayami eh. Tapos ang daming proseso po ng palay eh, kasi ibibilad mo, tapos ipapakis-kis mo para yung palay maging bigas, mga kapatid. So sabi ni Brother Peli, ganun daw ang purpose sa sakyan na ito. Pag humagod daw yan sa harvest field, gagapasin na niya yung mga palay, tapos inihiwalay na raw yung butil ng palay doon saan? Sa dayami. Tapos may nakita pa ako doon sa parts ng sasakyan, pagdating sa likuran, meron siyang pangsuyod tsaka pang-araro. Sabi ko, ibang klase po na itong high-tech na sasakyan na ito, Pagka bago ka mag-ani, i-prepare niya yung lupa, aararuhin niya, susuyurin niya. Tapos pag tayo pa na nakapagtanim ka na, aanihin mo na, ito na, hahaguran niya, i-harvest niya, ihiwalay niya yung palay mula sa dayami. Alam niyo, minsan naisip ko, sana may makapag-invento naman, yung bang rekta na pag humagod, kanin na paglabas, mga kapatid. Ang dali siguro, yung palay paglabas, kanin na, kakain na lang, Ayan, So, pag tayo dito, sa verse 38, ito po, ask the Lord of the harvest. Sabi ng Panginoong Jesus, ang daming aanihin, pero kukunti yung workers eh. Ito sabi niya, humiling kayo o mag-pray kayo kay Lord. Siya ang Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Ayan, wala na po kasunod, Okay, dito po sa binasa natin, merong 4 na bagay na nakita si Lord. At ako dapat,
kunin natin yung, yung kung paano tignan ni Lord yung mga tao, yung mga pangyayari na nakapaligid sa atin. Let us see people through the eyes of Jesus. Ito mo number one na nakita ng Panginoon. Number one ito. He saw the great need of the people. Nakita niya yung malaking pangangailangan ng mga tao. Okay? Ano yung description sa kanila? Nakalagay dito, they were like harassed. Ano sabi ito sa outline yan? They were harassed and helpless. Sabi parang sila mga tupa na walang pastol. Church, pagka ang tao harassed at helpless, may 5 bagay na nararamdaman yan. Number 1, pain. Diba, harass ka. Pag hinaharas ka, ano ibig sabihin ng hinaharas? Pinutulak-tulak ka, binubuli ka, kinikikilan ka, pinapagawang ka ng isang bagay na hindi mo gusto, na uncomfortable para sa'yo. Bilan mo ko nito, bigyan mo ko nito. Ganyan ang tao na hinaharas. So nakakaramdam sila ng pain, mga kapatid. It's either na binubugbog sila, o it's either na emotional pain yung nararamdaman ng mga taong ito. Actually, ang tanong ko ito, sa tingin nyo, sino yung nangaharas tsaka yung nambubuli sa mga tao? Alam nyo po kung sino? Yung mga religious leaders during that time. Sila ang spiritual bully ng panahon ng ating Panginoon. So, biruin mo, yung mga tao na common, mga pangkaraniwang tao, gustong mag-church, sasabihin ng mga pastors, bawal kayo rito, masama kayong tao, hindi kayo babagay sa langit, dapat sa impyerno kayo, dapat pinanggagatong kayo sa impyerno. Ganun ang kanilang naririnig ng mga mensahe pagka sila pupunta sa kanilang mga sinagog. Kaya nung nagturo ang ating Panginoon, siguro medyo naibsan yung kanilang pain. Ito pangalawa, sorrow. Ano naman yung sorrow? Sa Tagalog, kapig, hatian. Sama-sama ng loob nila, umiiyak sila. Grabe, no? Ito pa yung pangatlo, pagka ikaw ay nahaharas tsaka helpless. Hunger. Hindi ka man gutom sa literal na pagkain, pero gutom sila saan? Sa affirmation, sa acknowledgement. Gutom sila sa affection, mga kapatid. So, pero yun, nakakaranas sila ng hunger, emotional hunger. And then yung pang-apat, ito po, loneliness, kalungkutan. Of course, mahirap yung tao na, alam niyo ba yun, yung iniiwasan ka, kasi nga, common ka lang eh. So ito mga tao ito na binubuli, hinaharas, helpless, nakakaranas sila ng loneliness. And then yung panlima, confusion. Parang sabihin nila, bakit sa dinami-dami ng tao ito, or ako pa nakakaranas nitong uri ng pambubuli. Ayan, So pag ikaw ay harassed and helpless, ayan, nakakaramdam ng pain, sorrow, hunger, loneliness, and confusion. Pakitignan nga yung katabi mo kung ganyan siya. Ayan. Kapatid, pagka ganyan ka, malamang you are harassed and helpless. Tama po ba, mga kapatid? Ayan. Sino ba nangaharas sa'yo? Sino ba? Di ba, minsan pagka pumapasok tayo sa trabaho, sa school, kayo mga estudyante, di ba pagka minsan nakakaranas kayo ng pambubuli ng mga kaklase ninyo? Inaabangan kayo sa school, pinagpapantaan kayo, sa social media, binubuli kayo, ayan, Kapatid, kapag ganyan na na-experience mo, in ka sa message na ito, kasi nakita ng Panginoon yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Ayan. At ang maganda, sa great harvest, sa mga tao na nakita ng Panginoon, ito nakita niya, they were like harassed and helpless. Okay, so nakita niya, naman mo na nakita ng Panginoon, ito po, church, nakita niya yung great needs ng mga tao. Okay, ano naman yung pangalawang bagay na nakita ni Jesus Christ? Ito po. He saw a great harvest of people. Ano sabi niya? The harvest is great. Ano sabi ng Panginoon? Dami-daming aanihin. Sabi niya sa verse 37a. Tingnan natin dito, kapatid. Pansinin niyo. Ito nakita ko observation. Listen to this, church. Next, sige. Si Jesus, ang tingin niya sa tao, harvest to be reaped and saved. Nakita niya yung dami ng tao, yung mga hinaharas, at mga helpless, yung mga binupuli. Ang tingin niya doon, parang ani na aanihin na kailangang mailigtas. Pero you know what? Ang tingin ng mga Pharisee sa kanila, iba. Ang tingin ng mga Pharisee sa kanila, mga taong makasalanan na kailangang mawala sa balat ng lupa. Magkaiba ng paningin no? Tingnan ko naman sa inyo. Kayo po ba, paano nyo tignan ang mga taong ito? Pagka pumapasok kayo sa trabaho, sa school, babiyahe kayo, magko-commute kayo,
Paano mo nakikita yung mga taong bystander sa paligid? Ano ang tingin mo sa mga tao na pakalat-kalat sa mga batang lansangan? Ano ang tingin mo dun sa mga tao na naglalako, na nagtitinda? Ano ang tingin mo sa kanila, kapatid? Isa ba silang pampaslip sa sidewalk? Isa ba silang pasaway sa society? O isa ba silang salot sa community? O mga tao na kahabag-habag na dapat tulungan, i-harvest at iligtas? O kaya naman minsan nagiging para sa'yo tayo na dapat ito mga ito, kinakalimutan na ng society. Kung minsan ganun tayo, lalo na yung mga nasa, yung mga middle class. Ito yung mga taga-ubos ng yung mga tax na binibigay namin eh. O, kami taxpayer kami. Ito yung mga taga-ubos tayo ng tax namin eh. Dito na pupunta eh. O, minsan ganun ang tingin natin church eh, no? Sana church, tingnan natin itong mga tao ito, yung mga mahihirap, yung mga problemado, yung mga nakakaranas ng pain, ng sorrow, yung mga hungry, yung mga kapatid. Tignan natin sila bilang tao na dapat i-save, i-reap, at i-harvest. Huwag natin silang tignan bilang isang pasaway na dapat i-alis sa society. Mga kapatid, ano? So the Pharisees saw people as sinners to be eliminated, pero si Jesus Christ, hindi. Alam niyo kung ano nakita ng sa mga tao ito? Nakita niyo yung potential. Nakita niyo yung potential. Kaya church, kapag ikay nakakita ng siga, mga kapatid, huwag kang magalit sa siga. Tignan mo ang siga bilang, pag ito nakakilala kay Lord, magiging matapang ito eh. These people will go even up to the ends of the world to proclaim the gospel. Dapat doon ang tingin mo sa siga eh. Pagka ikaw nakakita ng marites, hindi lang marites ito eh. Pag ito binago ng Panginoon yung dila nito, magiging takapagsalita ng mabuting balita ito, kapatid. Magiging truth teller ito, hindi na magmamarites ito, mga kapatid. Ganun dapat ang tingin natin sa mga tao. Huwag natin silang tignan na negatibo, na makasalanan, na dapat i-eliminate. Ang tignan natin sa kanila, harvest, na dapat pahinugin sa salita ng Diyos, na dapat tipunin, at dapat isend. Tama mo ba, mga kapatid? Ano? So, Jesus saw people as harvest to be reaped and saved. You we should not see them like the Pharisees saw people as sinners to be what? To be eliminated. Okay? Pangatlong bagay na nakita ng ating Panginoon, ito no? Aside from nakita niya yung great need ng mga tao, aside from nakita niya yung potential ng maraming tao, ito po yung pangatlong bagay na nakita niya. He saw the great need in the harvest. Ano sabi ng Panginoon? Ang daming tao, ang daming aanihin. Ayan. Ngunit, ano sabi niya? Walang mag-aani. Ayan. Pagka napupunta pa kayo sa, ito, yung mga taga-Calyonse, ano tingin niyo sa mga tao? Diba? Daming aanihin dito sa Calyonse. Ang daming ano. Pagka kayo napupunta sa mga depressed area, sa mga magugulong lugar, grabe, dapat ang daming mabuborn again dito. Iba kasi sa atin ang sinasabi, ang dami dapat ipakulong dito eh. Ayan. Ang dami dapat itukhang dito eh. yung mga sinasabi natin, mga kapatid eh. Hindi dapat ang tingin natin, dapat ang daming baguhin ng Panginoon dito. Ang daming isisel dito. Ang daming may invite dito. Ano? Sana po mga kapatid, huwag nating tignan ng mga tao na parang naaanoy tayo. Yung bang sinasabi natin, yung parang sinabi ni FPG. Kanina nakita ko yung clip eh, yung video eh. Si FPG, sabi niya, "Alam mo, Jans, pag puro na sa loob, dapat ka ng kalusin." Sabi niya gano'n, mga kapatid. Kung minsan, doon natin natin sa kapwa natin eh. Pag puro na sa loob, dapat ng kalusin. Parang gano'n eh, no? Huwag kong gano'n. Kailangan, ang tingin natin sa kapwa natin, harvest na mahihinog na i-reap na i-gather na, at gagamitin na ulit sa sunod na harvest field. So, pangatlong bagay na nakita ng Panginoon ito, nakita niya yung problema. Pansinin niyo, church, nung nakita ni Jesus Christ yung mga tao, dalawa yung problema eh. Ano yung problema ng mga tao? They were like, what? Sheep without a shepherd. Sila ay harassed and helpless. Pero kapatid, mas binigyang tuon ng Panginoong Jesus, eto, na ang daming taong aanihin, kukunti manggagawa, kukunti yung reaper, kukunti yung harvester. Napansin nyo, dalawa yung problema eh. Yung mga tao, may sarili-sariling problema, may kanya-kanyang problema, pero hindi yan yung binigyang diin ng Panginoon eh. Ang binigyang diin ng Panginoon, yung dami ng mga tao, and at the same time, dun sa ratio na kukunti, ang alin? Yung mag-aani. Kukunti yung workers.
kukunti yung reaper. Ano? So ito nakita ng ating Panginoon. Listen to this, church. The harvest will never be reaped unless there are workers to reap it. Ayan, ano? Ang ani, hindi maaani yan. Hanggat walang mga manggagawang pupunta sa harvest field, sa bukiril, para sila ay aanihin. O tandaan nyo, church, ang sabi ng Panginoon, ano yung aanihin natin? Yung harvest field. Hindi na po natin dapat anihin yung mga na-reap na. Kasi may mga ibang church, ang inaani yung church, yung mga tao sa ibang church eh. Tama po ba? Ano, doon na yun eh. Huwag mo na kukunin. Yung ari na nila yun. Bakit mo pa kukunin yan? Ang laki ng harvest field. Para dyan ka kumuha ng aanin mo dito sa ibang inani na. Ang kukunin natin, church, ngayong panahon ng Great Harvest, hindi ho yung inani ng ibang tao. No? Yung harvest field na sinasabi ng ating Panginoon, ang lawak, ang dami. Sandamakmak, sangkatutak. Kaya nga kukunti yung magagawi. Yun yung aanihin natin. Hindi na yun itabi ng iba. Tama mo ba? Ano? So the harvest will never be reaped unless there are workers. Alam mo ito, pangalawang bagay, no? It is the dream of Christ that every man should be a disciple and a reaper. Tanungin ko kayo, nakikita nyo ba yung sarili nyo that someday, ikaw ang gagamitin ng Panginoon to win this great people, this great harvest for His kingdom? Na sana, Lord, at the end of this year, bago magtapos ang 2024, Lord, may maayaman ako, may ma-invite ako, may ma-sharean ako, may maipag-pray ako, may madala ako sa inyo. Alam niyo, yan ang pangarap ng Panginoong Yesus. Na lahat ng kanyang mga followers ay maging disciple at maging manggagawa sa kanyang harvest field, mga kapatid. Ano? So ano yung tatlong bagay na nakita ng Panginoon? Nakita niya yung great needs of the people. No? Kaya nga siya nag-preach, nag-teach, nag-heal. Ano? Pangalawang bagay na nakita po niya, mga kapatid, nakita niya yung great harvest ng mga tao. Pangatlong bagay na nakita niya, yung problema ng harvest. He saw the great problem, the great need in the harvest, which is, ang daming aanihin, halos walang manggagawa. Halos kukunti yung workers. Ito yung pang-apat na nakita niya, mga kapatid. He saw the great power of God in the harvest. Ano sabi niya sa verse 38? Ask the Lord of the harvest to send more workers in the harvest field. Ano? Nakita ng Panginoong Jesus yung involvement ng Panginoong Diyos na magpadala, na mag-disciple, na mag-transform ng mga harvesters, ng mga reapers doon sa harvest field, mga kapatid. So nakita din ito, parang ang gustong sabihin dito nating Panginoon, ang laban ng kanyang kingdom, paramihan kung minsan by the numbers Tama mo ba, mga kapatid? Pansinin po ninyo ito, ang Pilipinas pala, may mga ratio tayong tinatawag. Tingnan niyo po ito, sa bawat isang pulis sa community, ilang tao ang pinoprotektahan niya? May narinig ako, 500 O 1,000 yata, parang gano'n yung ratio Grabe, Ang daming proprotektahan ng pulis, tapos mag-isa lang siya. Ito po, sa isang community, ilang doktor, yung doktor ng gobyerno, yung ilang doktor ng gobyerno, yung kaya niyang pangalagaan, o kaya niyang bigyan ng medical attention sa mga tao. Parang doon sa mga liblib na lugar, parang 5,000 yata, isa lang yung doktor Tinan po, paano po kaya pagka natin nagkasakit? Di ba? Di mo, isang doktor ka lang. Nung nakita ni Jesus Christ yung harvest field, ganyan yung naramdaman niya. It is as if Jesus Christ felt na, Lord, ako lang yung mag-isa, 1 versus all for one. Parang, Lord, ako lang mag-isa, tapos ang daming aanihin. Tapos ang problema, may 12 akong kasama, hindi ko nila naging yung tinuturo ko. Actually, tinuturo ko na Panginoon dito, yung 12 agad So nakita nyo, kailangan talaga natin ngayon, in need ngayon, in demand ngayon, ang workers dun sa harvest field. Tama po ba? Kaya naman problema,
ang daming Christian, ayaw mag-harvest. Oh, di ba? Ayaw mag-harvest ng kaluluwa. Kaya ngayon dapat tignan natin yung sarili natin bilang taga-ani. Mag-harvest ako ngayong bago magtapos ang taong ito. Mag-harvest ako dito sa last quarter ng 2024. Kung may October, November, tsaka December pa tayo. Kahit itama mo pa yung January para pagdating ng anniversary, itapat natin doon, mga kapatid. So si Jesus Christ, ganyan yung mga bagay na nakikita niya. Na hindi natin nakikita. Pero ninyo, ang isang pulis, 5,000. Isang doktor, kapatid, 5,000. Sa teacher, ganun din. O di ba, sa teacher, ganun din. Ang dami, no? Ako nagalit ako sa anak ko kay Julie. Pagpunta ko sa Genti Elementary School, nakita ko, ang dami mga bata. Minsan na nakakalungkot, ang kukundi ng teacher. Minsan nagkwento kami ng mga siniserve ko, yung mga kabataan. Sabi ko, ilan kayo sa room ninyo? Pastor na, minsan may 60 kami, may 55, may 50. Kamusta naman yung temperature? Mainit nga ako eh. Kasi ito sa classroom namin, isa lang yung electric fan, no? Luruin mo, kaya-kaya yun doon, kapatid. Isang electric fan, 50 estudyante. Nakita niyo po dito yung gusto ipakita natin, Panginoon, yung katagating ratio, yung isa, ito yung inaalagaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, what if, paramihin yung workers nang sa gayon maging balanse. Kaya ang problema, kung titignan natin yung panahon ngayon, pansinin po ninyo ito, no? Ano ang mas marami ngayon, kapatid? Yung namamatay yung pinapanganak. Mas marami yung pinapanganak. Ang tanong ito, ano mas marami ngayon sa mga Kristiyano? Yung natitiso, yung natidisciple. Mas marami pa natin natitiso na. So kung ganyan ang nangyayari, kumukunti ang mga Christian, pero dumadami yung mga unbeliever kasi ang dami nanganganak araw-araw eh. So ito na naman, dumadami yata yung harvest field dumadami yata yung tao dumadami yung aanihin pero ang problema, yung manggagawa, ibig sa dumadami rin, pakunti ng pakunti. Kasi ano nangyayari sa mga harvesters, mga kapatid? Natitisod dahil stress. So kaya ang sabi ng Panginoon, pray to the Lord of the harvest that He will send workers. Alam niyo ang purpose natin ngayon? Nakita ko bilang pastor, ang purpose ko, hindi lang akong taga-harvest Taga-ano na ako ngayon? Taga-equip, taga-disciple ng mag-harvest. Tama po ba, mga kapatid? Alam niyo, kailangan natin ngayon, mga kapatid. Ako, parang gusto kong sa panahon ngayon, mga kapatid. Parang nakita ko ang trabaho, hindi lang dapat pastor mag-preach. Nakita ko ang trabaho, kailangan maging pusher na rin po ako ngayon. Magtutulak na ako ngayon. Ibig sabihin, magtutulak na ako ng mga disciples, ng mga harvesters, to go out and go to the harvest field and mag-reap ng mga souls para kay Jesus Christ, mga kapatid. Alam niyo ba kung minsan, ang tao, kaya na-develop yan, kailangan itulak? Kailangan itulak yan. Para mailabas ang potential ng isang tao, kailangan may magtulak dyan. At ako yung magtutulak sa inyo, mga kapatid. Minsan, tawa ako rito Matin kami prayer up place. Brother Pelly, sabi niya, nakita niya si Kim. Paano yan, Kim? Ikaw naman ang mag-MC. Kasi ako na lagi, sabi ni Brother Pelly. Itong bata naman, tatay naman. Ano yung laking gulat ko? Tumayo si Kim Nag-MC ng prayer up place. Pati yung closing prayer, siya nag-pray. Sabi ko, ganyan pala itsura ng taong tinutulak. Gagawa pala, mga kapatid kailangan din natin ng tagatulak, mga kapatid. Ito para maintindihan niyo itong sinasabi ko. Bigyan ko kayo ng kwento. Para tingin ko alam niyo na itong kwentong ito pero gawin naman natin modern. Dati dati sa isang malayong kastilyo sa kingdom ito nangyari. Ngayon naman hindi ito. May nangyari may mag-ama. Yung tatay, super yaman. Yung anak, maganda, mga kapatid. Maganda yung anak. At naging isang anak, tagapagmana.
Kaya lang ang problema doon sa doon sa anak, bagamat maganda at may pera, PWD. Ay, ibig sabihin yung PWD, person without jowa. Ayan. Anong nangyari? Sabi nung tatay, napot wala ka bang nagiging nobyo? Eh, maganda ka naman, matalino, may pera. Alam mo sabi ng babae? Eh, kasi dad, baka nai-intimidate sa akin eh. Kasi baka nakikita nila na unworthy silang manligaw. Eh, wala talaga dad eh. Ano nang ginagawa ko? Wala eh. Sabi ng tatay, sige, ako na didiskarte para magkaroon ako ng manugang. Yung ginawa ng tatay, pinapaskil sa social media, pinapaskil sa Channel 7, pinaskil sa Channel 2, Channel 5, kung anong channel ng mga TV stations, pinaskil na wanted, naghahanap ako ng manugang. Ayan. Hindi ko natin naghahanap nung singer. May mga pa-contest, may naghahanap ng singer, magaling. May contest, di ba? Ito naman, naghahanap ng manugang pa-contest. E di ang dami nag-apply, mga kapatid. Ayan. May payan, may basketball player, may vlogger, may mga artista, may mga tambay na sumali. Kasi nagpapakasakali, mga kapatid eh. Ang sabi ng tatay, walang halaga sa akin kung ano man kayo, kung may pera man kayo o wala. Basta mahalaga, mamahalin nyo yung aking unika iha. Sabi niya ganyan. Di ang dami mga aplikante sa damakmak, mga kapatid. Ito na. Ano po yung palaro para mapasa amin yung yung magandang anak. Ayan. Eh sabi ng tatay, punta niya sa swimming pool. Ang sino mang tao ang unang makatawid sa swimming pool na ito, sabi niya ganyan, siya ang makakakuha o siya ang mapapangasawa ng aking magandang anak. Di siyempre, mga tao nag-aalo na. Mamaya may nagkaroon na ng counter na 10 na. Siyempre, mga tao, Mamaya may doon sa swimming pool, biglang may bumukas eh. Naglabasan yung mga pating, yung mga piranha, yung mga buhaya, yung mga ahas, yung mga anaconda. Sabi ng mga nag-a-apply, hindi. Paano tayo yan? Paano tayo? Mamamatay tayo niyan. Ako yung naka-televise, mga kapatid. Yan tayo mga vloggers na doon eh. No? Ito na nangyari mamaya, may nagtampisaw. Ang bilis. Grabe bilis doon lang. Parang jet ski yung bilis, mga kapatid eh. Nakatawid. Dito man tuwa yung tatay. Yes, sabi ng tatay, meron na akong bagong manugang. Niyakap niya yung lalaki inis na inis. Sabi ng tatay, hindi naman natutuwa, di kayo nanalo. Hindi, sabi niya. Ang gusto ko lang malaman kung sino tumulak sa akin. Ayan, Alam niyo, kung minsan, church, kailangan natin ng tagatulak. Pwede bang pakitabik-tabik naman yan katabi mo? Di ba itulak ka? Baka malaglagon sa kinauupuan mo yan, Tapikin mo lang. Mag-ready ka, sabi mo. Mag-ready na tayo. Mag-ready na tayo. Kailangan natin ng someone na yung mag-push sa atin. Ang tao, kapatid, hanggat hindi na itutulak yan, hindi lalabas yung full potential niyan. Tama po ba? Minsan, magkakasama kami sa sasakyan. Yung sasakyan ng teacher namin, napangga, nandun kami sa loob. Yung ginawa, ang nakasali kasi tricycle driver. So yung professor kong Australian, lumabas para kausapin yung tricycle driver. Ang ginawa ng tricycle driver, humarurot. Hinapol niya ngayon. Eh ang problema, doon sa loob, kami mga estudyante, mga seminarista. Doon sa likod, traffic na. Uy, sabi ko sa mga kasama ko, traffic na, ano gagawin natin? Wala si Pro. Hinabol yung yung tricycle driver. Mamaya-maya yung isang kaklase ko, nangialam. Pinaandar yung sasakyan. Umandar naman mga kapatid, na itabi niya. Sabi ko, church, kung minsan kailangan natin yung ganun eh. Kailangan kung minsan mapunta tayo sa isang emergency situation para mag-stand up tayo at gawin natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Kahit ito, kunyari, kaya mag-invite ako, mag-invite ako ng gawain, tapos hindi ako aatin. Malamang may tatayong may tatayong mag-preach. Tama po ba mga kapatid? Wala si pastor. O di ikaw. Sometimes, kailangan natin mga experience ng ganyan eh. Yung mag-i-step up ka mga kapatid, kasi wala nang iba kundi ikaw lang. Tama po ba? So, yan, So, pang-apat na nakita natin Panginoon, He saw the great power of God
in the harvest. Okay, dito po mga kapatid, may tatlong bagay akong napansin na involved yung kwento natin. Tandaan niyo na, no? Yung SPA. Merong strategy, merong passion, at merong anointing. Napansin niyo ba yung kwento natin? Ano yung strategy na ginawa ni Jesus Christ? Hinagod yung towns and cities. Pinuntahan, hinalugad yung towns and cities. Ano yung strategy ng Panginoon? Nag-preach, nag-teach, nag-heal. Yan yung strategy niya. So ito nung ginagawa ng Panginoon yung preach, teach, and heal, ano nangyari? Sabi sa Bible, when He saw the crowd, He felt compassion to them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Pangalawang nangyari, nagkaroon ng passion si Jesus Christ. Nagkaroon ng emotion. Naawa siya dun sa tao, kawawa naman kasi binubuli ng mga Pharisee. Pangatlong nangyari, ano sabi ng Panginoon? Mag-pray tayo. Let us ask God to send workers to His harvest field. Nagtap ang Panginoong Jesus ng anointing from heaven para mag-send ng workers sa harvest fields. Pag dikitin natin itong tatlong ito, strategy, passion, and anointing. Pansinin po ninyo ito. Let's go to the next slide. Ito tatlong sentence to pinagtabi-tabi ko na lang. Strategy activates passion for the harvest. Doon po muna tayo. Habang nag-i-strategize si Lord, habang ginagalugad niya yung bawat bayan at syudad ng Israel, habang siya nagtuturo, nagpapagaling, ano nangyari sa kanya? He felt compassion. So ano ibig sabihin ito? A strategy activates what? Passion for the harvest. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Na kapag kayo nag-i-strategize, nagpa-planning, nagde-develop yan ng emotion and passion. Bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. What if magplano tayo ng swimming? Di ba sa inyo, swimming kailan? Sa November 1. O sige, mag-ano na ako. Maglilib na ako. Kasi trabaho ko sa punerarye. Maglilib na ako November 1. Kasi may swimming. O di ba naman, sige, sakto, wala kami pasok noon. Sige, swimming. Di ba nag-develop yung passion, mga kapatid? Di ba kami nagpaplano kayo ng outing, swimming, mamamasyal? Nag-develop yung passion. Tapos ang hindi pala matutuloy, mga kapatid. Hindi, totoo yan, Basta't mag-i-strategize ka, it develops passion. It activates passion. Tama po ba? Pero kailangan, you should follow your passion and your strategy. Tama po ba? Ito yung pangalawa. Passion attracts anointing for the harvest. Nakaramdam ng compassion si Lord. Ano sabi niya? Actually, pagka ako'y nandun, ang makakaramdam ako ng compassion, hindi lang sa tao, sa sarili ko. Kawawa naman ako, walang mag-isa, dahil ko pag-ministeriuhan. Pero hindi. Yung compassion ni Lord addressed towards the people, towards this great harvest. Ano sabi niya? Hingi tayo ng anointing kay Lord. Pansinin niyo ito, pangalawa. Passion, ano sabi ko? Passion attracts anointing for the harvest. Tama po ba, mga kapatid? Ito, sunod. And anointing makes the strategy work for the harvest. Kasi sa totoo lang, church, ano bang strategy yan? Ano bang kaganda ng strategy yan? Kung walang anointing, it wouldn't work. It won't work. Kahit ang ganda ng plano nyo, kahit may pondo pa yan, kahit na may mga malalaki kayong mga equipments o ginastusan yan, kung walang anointing, hindi walang mangyayari dyan. Pero sabi natin, ang strategy natin simple lang. Wala tayong fund, wala tayong mga gamit, wala tayong skills para gawin ito. Pero dahil meron kang passion na nakapag-attract ng anointing ng Panginoon, and because of the grace of God, He will send His anointing dun sa ginagawa niyong strategy. Ako naniniwala, anointing makes the strategy work effectively for the harvest. Nakita ng church yung paikot, strategy, passion, anointing. So pag nag-strategize tayo, di ba parang kinikilig tayo, na-excite tayo, passion ang tawag dyan.
Nag-prepare tayo, we pray for people, we pray for souls, we pray for cleansing, for consecration, nagpe-pray tayo, nagpa-fasting pa tayo, mga kapatid. Pag na-develop yung passion mo, nakita ng Panginoon sa'yo, uy, yung Gentile Church of Christ, grabe oh. Ang ganda na ng plano nila, talagang seryoso sila. Talagang nag-fasting na sila, nag-prepare na sila. Ang gagawin ng Panginoon ito, I will send my anointing in this church so that their strategy will work effectively. Nakita niyo yan? Anointing makes the strategy work for the harvest. Paikot lang yan, kapatid. Nag-strategize tayo, nagkaroon tayo ng passion for the people and passion for the Lord, mga kapatid. And then, ang nangyari, binigyan ka ng anointing ng Panginoon. Yung anointing mo, it will make your strategy work, mga kapatid. So, nakita niyo yung cycle, paikot, mga kapatid. So, ngayon, anong strategy natin? Yung ginawa ng Panginoon, kalugarin natin yung Gentile. Ato din, di ba kayo nagtatanong, bakit kaya nasa Gentile tayo? Malamang nilagay talaga tayo, sinadya talaga tayo ilagay ng Panginoon sa Gentile. Kasi nga nakita ng Panginoon, I think, yung potential ng Gentile Church of Christ. Alam niyo ba na ang Barangay Gentile de Leon, pangalawa sa most populated na barangay, hindi sa buong Metro Manila, buong Pilipinas. Gentile de Leon, ang pinakamaraming tao, pangalawa sa pinaka-populated, hindi man tayo malaki sa land area, pero by means of population, sa dami ng tao, pangalawa ang Gentile. Pangalawa Gentile. Alam mo sino number 1? Bagong Silang. Grabe, dami pa naman lagi sinisilang, talaga dadami talaga ko dyan, mga kapatid. Kaya Bagong Silang. Number 1 ka na talaga, number 1 barangay na most populated ka, yung Bagong Silang. Pakalawa ko Gentile din yun. Nagtataka ba, bakit tayo nasa Gentile? Oops, nakikita ko yung sarili ko bilang harvester, bilang reaper, mga kapatid. So tayo magtapos dito, tayo dito mayo, conclusion. Pansinin natin ito, church. We need to see as Jesus saw, feel as Jesus felt, and do as Jesus did. Kaya gawin natin ito. Ano pa ba ang kailangan natin para maging reaper, para maging harvester? Ano ba? Kailangan mo ba ng pusher? Kailangan mo ba ng itulak? Kailangan mo ba mag-disciple? At ito ang kailangan na natin, nakita ko dito, church, alam ko kung ano, yung tatlong bagay. We need the strategy, we need to have passion, and we need God's anointing. Itong tatlong bagay lang na ito, ako naniniwala, pag meron tayo ito, magkakaroon ng great harvest sa church natin. Magkakaroon ng harvest sa church natin. Pansinin niyo sa kwento. Napansin niyo ba? Merong dalawang metaphor na ginamit yung ating Panginoon para i-describe yung mga tao. Number 1, ginamit niya yung sheep, which tells us man's need met by God. Ano sabi ng Panginoon? Para silang mga tupa ng walang pastol. Pero ano yung pangalawang metaphor, paghahambing na ginawa ng Panginoon? Harvest. Ano yung sabi ng harvest? Harvest tells us God's desire met by man. Di ba piniscribe tayo ng Panginoon na parang tupa na walang pastol? So, ang nangyari, prinobide na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Prinobide niya yung kaligtasan, prinobide niya yung grace, prinobide niya everything. He provided strategy, passion, anointing, yung binigyan ng Panginoon niya. Ano? Pero ngayon, nung naging harvest na tayo, harvesters na tayo, kailangan naman natin i-met yung isa ng Panginoon sa kapwa nating tao. Kailangan natin silang i-raise out. Kailangan natin silang sabihan, panalahanan, ipag-pray, i-invite, yakapin, ikwento si Jesus Christ, and sabihin na mahal sila ng Panginoon, mga kapatid. Pero listen to this, church. Bago tayo maging harvesters, balik tayo sa kainan natin. Kailangan natin tignan yung mga tao sa pamamagitan ng kung paano paraan sila tinignan ng Panginoon Jesus. We should see people through the eyes of Jesus. We should not look at people through our own eyes. Mga kapatid. Ako po, kung tinignan niyo po ako ngayon, bagamat hindi ako maluha-luha ngayon, pero ako nagduluksa, maluha-luha ang mata ko, in a sense na nalulungkot ako. Kamamatay lang ang lola ko. May mga bagay na nakakalungkot na pangyayari sa buhay ko.
Di ba pagka may luha ka, iba ang tingin mo? No? Parang sabihin mo, Lord, paano ibibigay yung mga kailangan ng harvest field ko kung ako mismo sa wire, sugatan din? Parang ang tingin mo sa sarili, walang ibukuan. How can a wounded soldier go back and fight to the battlefield? How can a harvester, a worker, go back to the harvest field kung itong harvesters na ito ay unhealthy, unfit to work? Pero sabi mo nga kasi ganyan ang mangyayari kapag kaantingin mo sa tao, sa harvest field, sa sarili mong pananaw. Pero kung titignan mo sila sa pamamagitan ng mata ni Jesus Christ, hindi mo makikita ang kawawa ka kapatid. Ako ngayon, may pangangailangan din ako. Marami akong pangangailangan, kapatid. Hindi ko tinitignan yung pangangailangan ko eh. Ang hindi lang palagi nakikita ko yung pangangailangan ng tao. Disregard ko natin yung sarili-sarili nating problema, sarili-sarili nating issue. O kaya, ipag-pray natin, Lord, bagaman wounded soldier ako, bagaman stress o pagod na workers ako, Lord, gagawa ko sana. Lord, gagawa ko. No? Lord, magpo-focus ako sa strategy, sa anointing, sa strategy, sa passion, at sa anointing. Kailangan, church, ang ano natin, pasinin po ninyo ito, no? Yung strategy, provided yan ng mga mentors eh. Kung paano tayo mag-wiwig, ituturo naman sa atin. Provided yan ng scripture. Yung passion, ano kung sino magpo-provide yan? Tayo. Na dapat, sarili mo mismo, alam mong painitin, pag-alabin yung damdamin mo para kay Lord. Alam mong maging on fire sa sarili mo. Yung anointing, kayo ng trabaho, ang pag-Lord yan. Mga kapatid. So gawin na po natin ito, no? Hanggang nakikita natin yung sarili nating problema, yung sarili nating issue, yung sarili nating pangangailangan, hindi tayo pwede makasabak sa great harvest. Si Jesus Christ during this time, wala nang pangangailangan ng Panginoon eh. Pagkata natin, nagkatawang tao siya. Wala namang pera si Lord. Wala namang materials si Lord. Wala namang mga gamit si Lord. Ang dala-dala ng Panginoon, passion, strategy, and anointing. Yun lang, sapat na to reap the harvest field, mga kapatid. So tayo po yung let's pray. Father, thank you so much, O God, for once again reminding us of our purpose. Help us, O Lord, to look at the world the way you look at it, Panginoon. Huwag naman namin tignan ang sanlibutan, ang mga tao, sa pamamagitan, Lord, ng isang righteous na kagaya ng isang Pharisee. Bagos, Lord, tignan namin ang sanlibutan ng aming kapwa na kagaya kung papaano ninyo itong nakita. Na sila'y kahabag-habag, kawawa, para sila mga tupahan na walang pastol. They were helpless and harassed, Panginoon. Lord, palakasin niyo kami, Panginoon, emotionally, spiritually, physically. Nang sa ngayon, Lord, we will actively involve into your great harvest. Help us, O God, na mag-develop sa amin yung strategy at yung passion. And Lord, give us the anointing, Panginoon, nang sa ngayon, Lord, yung aming strategy ay mag-work effectively, Panginoon. I pray also, Lord, for Barangay Gentile ngayon, Panginoon. Hinog na, Panginoon eh. Ang daming aanin, Lord, kaya lang kukunti kami. Father, help us, O Lord. Encourage us, empower us, equip us. Nang sa ngayon, Lord, magawa namin, Lord, yung pinapagawa na magkaroon ng great harvest dito sa lugar namin. Salamat, Father. Ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng harvesters ay magsabi po na Amen. God bless, mga kapatid.